ngayong Biyernes. Tama! Poprotektahan ni Doc Carlos si Lindon. Tumakas na kayo! Paano nangyari sa'yo? May si Doc Carlos po! Buhay ba niyang kapalit? Carlos, gumising ka! Anong tulungan mo si Carlos? Si Carlos! Abo Awa ako, please. Please, huwag ka na makialam sa buhay namin. Parang awa mo na naman. Zoe, I'm sorry. Kung hindi sasabihin ni Doc Carlos to, ako mismo ang magsasabi kay Ma'am Lynette. Napatahimik mo na ba si Dr. Javier? Hindi. Pero gagawin kong lahat para hindi niya sabihin yung sikreto natin. Pwede kong patira si Dr. Javier bukas kasama ni Mayor. Siguraduhin mo lang. Hindi ako madadamay dyan. Akong bahala, ma'am. Pararangalan bukas ang mga heroes na tumulong iligtas at isalba ang mga biktimang nakulong sa Dos Pueblo Hotel nang ito ay gumuho dahil sa magnitude 6.5 earthquake na naganap ilang linggo nang nakaraan. Ang ilan sa mga pararangalan bukas ay mga nurses at doctors mula sa Apex Medical Center at Geraldine, Medical Hospital sino yung pinapanood niya? na sina Evan Nicolas, Ito. Karen Elise Caudal, Doktora Patricia Menor, Dr. Lindon Javier, at ang young genius doctor na si Doktora Annalyn Sanchez. Si Annalyn! Oh, Kilala mo? Oo, ano ka ba? Inaanak ko ang bata niya. Magaling talaga yan. Alam niyo ba ha, na ako ang nakadiscover sa kanya nung 3 years old siya na talagang siya ay matalino. Bakit? Aba, memorize niya na kagad lahat ng mga planet at stars. Invento ka naman, Diyosa eh. Hoy, ano ka ba, Geraldine? Totoo yung sinasabi ko, ha? Alam mo, naalala ko nung maliit pa yung bata. Maliit pa siya noon. Naku, binibilang ko talaga yan ng mga libro niya para may mabasa siya. Tapos yung asawa ko, si Cromwell, binibilan talaga siya ng mga libro na pang-medicine. Oh? Kilala mo talaga si Dr. Annalyn Santos? Oo, yung batang genius? Totoo yung sinasabi ko. Ito naman, ayaw maniwala. Pero ano, grabe, nakaka-proud talaga yung inaanak kong yun. Kung talagang inaanak mo to, bakit hindi ka naman namin nakikitang kasama mo? Kasi nga, di ba, nag-away kami nung nanay niya, si Lynette. Pero kasalanan ko rin naman kasi talaga dahil sinisi ko sila sa pagkamatay ng asawa ko. Kasalanan mo naman pala, Diyosa Minsan kasi ugali mo. Tara na nga, Mare. At alam mo ba, Mare? Ako yung anak ni Aling Guring, buntis na naman. Ano ba yun? Dami mo namang chika. Ako, siyempre, alam na. Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat... Ano, Apo? Nalaman mo na ba ang sikreto ni Doc Lindon? Sandali, anong sikreto? wala po yun Nagpaprank lang po si Doc Lindon. Kainis naman, oh! Lakas makabitin! Sandali. Annalyn, alam mo kung ako sa'yo, kahit malaman mo pa yung sikreto, naku, huwag ka na makialam. Kasi baka mamaya maulit na naman yung nangyari sa inyo ni Doc Lindon. Hayaan mo na lang na kusang lumabas yung sikreto. Hintayin kusang lumabas? Mali yun, Lynette. Palagay na lang natin si Doc Carlos. May sikreto pala. Huli na nang malaman mo. Paano? Chang, wala hong sikreto si Carlos, kaya hindi mangyayari yun. Basta anak, mag-iingat ka ha. Kasi baka mamaya mag-away na naman kayo ni Doc Lindon, kaya huwag ka na lang makialam, ha? O paano, umuwi na tayo kasi maaga pa yung recognition mo bukas. Kaya ha? Recognition? Ma'am Lynette, ako na po mag-register. Ay, I'll follow. sige, salamat. Ay, yun na sila. Miss Karen na sila, Dr. na!
Dr. Annalyn, congrats ha. Congrats din Congrats Sana may din. papera tong no recognition. Wala ka ng taon. Ikaw talaga mukha kang bata. Hindi pa sapat na ma-award na tayo, ma-recognize tayo na meron tayong ginawang sa Bakit ayaw mo ng pera? Gusto ko. Siyempre, si may ayaw ko. Pero mas lamang yung gusto ko ng pagkain kaya ako umattend dito dahil nito eh. Congratulations talaga sa inyong lahat, Opo. ha? Ay, Para sa akin, mga heroes talaga kayo. salamat po. Ay, Tita Lynette, speaking of pagkain po, tapos muna kami sa buffet, kaya nga po kami nandito para po makatipid, diba? Sulit naman po tayo yung pagkain. Recharge lang po kami doon. Sige po. Sama na po kami. O, sige. Ay, kaya so. Ay, yan. Ako, bagay na bagay sa'yo. Excuse me. Bagay na bagay sa'yo. Ma'am Lynette, pwede po ba kitang makausap? Oo naman, tungkol saan? Nakausap niyo na po ba si Doc Carlos? Tungkol ba to sa proposal? Oo, nakapag-usap na kami. Napag-usapan namin na kailangan kilalanin muna namin yung isa't isa bago kami magpakasal. Salamat sa concern mo nga. Yun lang yung sinabi niya. Wala po ba siyang ibang sinabi sa inyo? Wala na. Bakit? Meron pa ba siyang kailangan sabihin sa akin? Wala naman po. Ay, sandali. Sagutin ko lang si Carlos. Hello? Madam, nakahanda na yung bata ko. Pagkatapos ng araw na to, hindi mo na poproblemahin ng Doc Javier na yan. Dahil sa morgue na siya magjo-duty. Amin kayo, Tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat... Doc Lyndon, What? may problema ka na naman ba? At ba't involve yung kapatid ko? Doc, please. Not now. Bakit not now? Involve yung kapatid ko. Hindi mo siya kapatid. Bakit hawak mo yung phone ko? Anong gagawin mo kay Doc Lindo? Answer me! Wala. Wala. Anong wala? Sinungaling! May tumawag sa'yo. Ang sabi niya, hindi mo na daw problemahin si Doc Lindon. Ano na naman ang pinagawa mo? I am eliminating our problem. No! I mean, hindi kapatid ang turing sa inyo, Doc. Doc, alam ko naman yun, na hindi kapatid yung turing niya sa akin. Pero kapatid ko pa rin siya at concerned ako sa kanya. Bakit ba hindi mo na sabihin sa akin kung ano ba yung problema ninyo? Paghintay ka lang. Everything will make sense. Bakit? May solusyon ka na ba? Nakausap ko na si Doc Lindon. At ano? Pumayag ba siya doon sa gusto mo, ha? And what's next? Paano mo sisiguraduhin na hindi na sila mag-iingay, ha? Paano?
Hindi ko alam, but don't do this! I don't want to do this, Zoe. But I have no choice. Mommy, you have a choice! Huwag mong gawin to! At anong gagawin mo? Isusumbong mo ako sa pulis? FYI, pulis ang kausap ko. Paano pag nakulong ako? Paano pag nabulgar na yung sikreto niyo ni Doc Carlos? Ano? Mag-isa ka na lang? Kaya mo ba yon? Ano? Grabe. Utak kriminal ka talaga. And I will not be a criminal like you. You listen to me. I will do anything for you. Anything. Zoe! Zoe! Carlos, meron ka pang gustong sabihin sa akin? Bakit mo natanong, Lynette? Kasi nakausap ko si Doc Lindon. Tinatanong niya ako kung meron ka ba daw nasabi sa akin. Meron ka bang gustong sabihin? Hindi mo sasabihin yung katotohanan. Ako ang magsasabi. Carlos, pwede mong sabihin sa akin kahit ano pa yan. Lynette. Dr. Edwards. Excuse me. Doc Carlos. Lynette and Chito Los Boyers. Mayor. Sandali mo. Hindi mo pwedeng lumapit kay Mayor. It's okay. Pasensya na. Nag-iingat lang. Medyo madami kasi akong nare-receive na death threats sa ilang araw. Kaya, yun na, ingat. But you know what? We shouldn't fear death. Katulad ng mga heroes na paparangalan natin today. Handa nilang isakripisyo ang buhay nila para sa iba. Meron pa pong kulang na dalawa, si Dr. Javier and Dr. Annalyn Santos. Oh. Mayor, ito po pala yung nanay ni Dr. Santos. Dr. Annalyn Santos, the young genius doctor. Matapang at matalino. You should be very proud of her. Ay, naku, Mayor. Proud na proud po ako sa anak ko. Pero kung minsan po kinakabahan po ako sa kanya dahil wala nga po siyang takot. You know, it's people like her daughter. It gives me hope for the future. Someone who really wants to help others. These are the people who are to stand for good and to fight against what's wrong. Nako, Mayor, ganyan-ganyan po si Dr. Santos. Ganun talaga. Hindi natin dapat katakutan mga ganyang bagay. Alam niyo kung ano yung dapat nating katakutan? Yung hindi tayo maging totoo sa ating mga sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Hirap mamatay na hindi natin nasasabi sa mga mahal natin sa buhay kung ano yung gusto natin sabihin. At may tinatago tayo. Boss, nandito na ako sa area. Tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat. You know, Mayor, I totally agree with you. Tsaka mukha naman pong safe ang event ngayon. Yes. Marami pong pulis na Yes. nakaantabay. God is always with us. Oh, paano?
Magkita-kita na mamaya sa awarding ceremony. Okay, help yourself. Kausapin ko muna yung mga ibang bisita. Sige po, Mayor. Sige po, Mayor. Alam mo, Carlos, tama si Mayor, no? Nag-agree ako sa kanya. Mahirap talaga yung meron kang tinatago, lalong-lalo na yung sa mga mahal mo sa buhay. Di tama yun. Sige, Lynette. Meron akong kailangan kausapin. Ha? Sige. Ako na, sige na. Kayo naman, salamat. Salamat. Doc Lindon! Doc Lindon, sumagot ka! Sumagot ka! Mapapahamak ka! Ba't ka sumagot? Ay, hello. Kumusta po? Doc Carlos, Thank you, can we talk? Okay. Hindi mo pa rin pala sinasabi kay Ma'am Lynette. Lindon, di ba sabi ko naman sa'yo, give me time. Hindi madali itong pinapagawa mo sa akin. Time! Dok, kailan mo sasabihin? Bukas? Next week? Next month? Next year? Kapag kinasal na kayo? On your deathbed? When? See? Sabi ko na nga ba eh. Dok, ako yung nahihirapan. Kung hindi mo sasabihin, ako na ang magsasabi on your behalf. Sige, subukan mo. Ano? Sisisantayin mo ako? Fine! Dok, hindi ako natatakot pero hindi ako pwedeng tumahimik na lang. I care about Ma'am Lynette and Dr. Annalyn. Doc Lindon, ako din nahihirapan ako. Dok, hindi ka mahihirapan kung sasabihin mo yung totoo. Dahil kapag sinabi mo yung totoo, makakasama mo yung totoong anak mo at makakasama ni Dr. Annalyn yung totoong tatay niya. Hindi mo magawa dahil iniisip mo lang yung sarili mo because you're selfish. Hindi mo magawa. Watch me. Lindon! Lindon! Hi. Ay, anak. Saan ka galing? Sorry po, nag-restroom lang kasi ako. Ay, restroom? Teka muna, saan ba yun? Kasi naiihi din ako. Doon lang po. Lalabas ako dito, anak. O, dito ka na. O, kainin mo na ito. Dito ka na. Dali lang ha, mag-restroom lang ako. Loko po kami. Dr. Santos, asan ang nanay mo? Bakit? Kailangan ko siya makausap. Asan siya? Bakit nga? Ano, guguluhin mo na naman siya sa mga cryptic statements mo? Tama? Dr. Santos, makinig ka sa akin. Kailangan ko siyang makausap. Asan ang nanay mo? Bakit nga? Asan siya? E di hanapin mo. Anong hanapin? Asan yung nanay mo? Sige, ba't kaya ako sa inside? Basta makinig ka sa akin. Asan yung nanay mo? Start na nga daw. Halika na. Halika na to. Lindon, you have to go. Magsisimula na yung ceremony. Come on, let's go. Let's go. Carlos, halika na. Magsisimula na. Lynette. Pwede ba kitang makausap? Ngayon na? Eh, magsisimula na yung awarding eh. Lynette, please. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ma'am Lynette. I'm so sorry, Doc Carlos. Pwede ko po bang mahiram muna si Ma'am Lynette? Meron lang po kaming kailangan kausapin. Kailangan lang po. Sige. Thank you. I'm so sorry. Let's go. Babalik ako kagad ha.
Hello, Zoe. Doc Carlos! Si Doc Lindon, alisin niyo siya dyan! Zoe, bakit? May papatay sa kanya! Zoe, di magandang biro yan, ha? Hindi ako nagbibiro! May papatay sa kanya! Sino ang sabi? Paano mo nalaman? Basta hindi na importante! Basta alisin niyo siya dyan! Dahil baka may madami pang iba! Please! Sa gabing madilim, ikaw ang bawat Sir, pasensya na po. Protocol kasi ni Mayor, once na mag-start na yung program, bawal na magpapasok. Safety reasons lang dahil may death threat sa kanya. Hindi nga safe sa loob. Ang ibig niyo sabihin? Hayaan niyo ang mga pasok. Inalabas ko yung doktor ko. Sir. May papatay nga sa doktor ko, di mo naintindihan? Sir, wala pong ganyang mangyayari. Safe na safe po sa loob, nakabantay kami. Bakit hindi kayo pumasok sa loob? Sir, pasensya na sir, bawal nga po sabi ni Mayor eh. Boss, nakapwesto na ako. Kirahin mo na yan. Bilisan mo na. Papasisira pa yung plano natin. Bilis! picture tayo. Dali wala pa naman yata eh, Kay. Boss, may babae nakaharang. Eto dito. Okay naman. Dito naman tayo. Dito. Ito yung batang genius na nag-viral, boss. Mamaya ka nagtumaga dyan. Tapusin mo na yan. Tutubak mo natin si Mayor. Boss, nakaharang yung babae. Boss. 1, 2, 3. Paliwaki, isa pa! Ang dami naman, isa pa! Yeah! Yun na! O, sasend ko sa'yo, mami, para pag magpo-present. Nag-check muna natin. Ito. O, sige. Life is short. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa loob lang ng isang iglap. Hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala. Ma'am Giselle? Yes? Nabalitaan niyo na po yung nangyari sa awarding? Why, what happened? Nagkagulo eh. Mina Marel. What? Hindi ka pwede pumunta sa event na yun, Robert. Dito ka na sa bahay. Hindi kami magkikita ni Lynette. Si Annalyn ang gusto kong putahan. Sali sa iyo, gymnasium tayo, kuya. Nagkakagulo na dun! Ano nangyari? May nabaril po, sir. Nandun yung anak ko. Kaya ako lang nung ginagawa ko dahil sa'yo. Every time na may ginagawa kang kasalanan, alam mo bang damay ako? Anong klaseng ina ka? Naiinggit ako kay Annalyn. Dahil sa galit ni Moira ay nagawa niyang mag-utos ng tauhan upang ipadakip si Susan. Para makaganti daw siya. Dahil sa ginawa niya ay labis na nabahala ang pamilya ni Annalyn sa pagkawala ni Susan. Naglakad si Susan sa daan at may umabang sa kanya at tinira ito. At may nakakita sa kanya at tinulungan siya. At dahil sa takot ni Moira na malaman na siya ang may pakanan ng lahat ay pinalinis niya ang kalat. Umaga, nagkunwaring naawa kay Susan para hindi ito mahalata na siya ang may pakanan ng lahat. Sa tingin niyo ba mahuhuli si Moira sa kanyang ginawa? Mababayaran ba ang nagawang kasalanan? Ito ang ating aabangan.